Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Pinasasalamatan kita, Panginoon ko at Hari. Pinupuri kita, aking Diyos at tagapagligtas. Pinupuri kita sapagkat ipinagtanggol mo ako at inalalayan. Iniligtas sa kamatayan sa bitag ng dilang makamandag at sa mga labing lumilikha ng kasinungalingan. Tinulungan mo ako laban sa aking mga kaaway. Sinaklolohan mo ako alang-alang sa iyong habag at banal na pangalan at iniligtas sa mga ngipin ng mga nag-aabang upang ako'y lamunin. Sa mga kamay ng mga naghahangad kumitil ng aking buhay at sa maraming kagipitang aking kinasuungan. Iniligtas mo ako sa apoy na nasa aking paligid, sa gitna ng apoy na hindi naman ako ang nagpaningas. Hinango mo ako sa kalaliman ng bangin ng kamatayan. Iniligtas mo ako sa dilang marumi at sinungaling na nagpaparatang sa akin sa harapan ng hari. Ang buhay ko'y nabingit sa kamatayan, ang kaluluwa ko'y nasa labina ng Sheol. Naliligid ako sa mga kaaway at wala isa mang tumulong sa akin. Naghanap ako ng saklolo, ngunit ako'y nabigo. At naalaala ko, Panginoon, ang iyong pagkahabag at ang iyong mga gawa mula pa sa pasimula. Tinutulungan mo ang mga matiyagang umaasa sa iyo at inililigtas mo sila sa mga kuko ng kaaway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo'y ibong nakataas nang ang bitag ay mawasak, kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig. Noong kami sa lakayin ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulun na ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Maaaring kami nooy natangay na niyong agos na anod sa karagatat, tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos nooy nalunod nga kaming lubos. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Nang ang bitag ay mawasak, lubos tayong nakalaya. Tulong nating kailangan ay sa puon nagmumula, pagkat itong lupa't langit tanging siya ang lumikha. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon pong ika-21 ng Oktubre ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Pedro Calungsod. At itinalaga po ng mga obispo ng Pilipinas na ito po'y maging kapistahan at hindi lamang pagpapaalaala o paggunita sa santong ito, kundi kapistahan para sa buong Pilipinas. At alam ho natin yung kwento ni San Pedro Calungsod, isang katikista at martir. At ano nga ho ba ang martir? Pag sinabi ba nating martir, ito yung kahit binubugbog na ng asawa, pilit pa rin naiiwan at pilit pa rin sinasabing, mahal ko kasi siya. Kahit nasasaktan na, ay naiiwan pa rin siya dun sa ganong sitwasyon o sa ganong relasyon. Ganun ba yung martir? Minsan, ganun na yung pagkakaunawa natin ng martir. Yung isang taong nagtitiis ng hirap,
kahit walang saysay yung pagtitiis ng kanyang hirap. Hindi ho ganun ang kamalayan o tunay na diwa ng martir. Ang martir, lalo na sa mata ng simbahan, lalo na sa mata ng pananampalataya, ay may mga tinitingnan na katangian. Ano ho ba talaga ang martir? Una, ang martir may pinaninindigan at may paninindigan. Ano ho yung pinaninindigan ng isang martir? Ang pinaninindigan ho ng isang martir ay si Jesus. Dahil naninindigan siya sa tama, sa mabuti na ipinakita ng ating Panginoong Jesus. Kung anong ipinangaral ng ating Panginoong Jesus, yun ang kanyang pinaninindigan, yun ang kanyang paninindigan, yun ang kanyang ipinapangalap. Kaya niyang manindigan para kay Jesus dahil ang kanyang paninindigan ay sa kanyang kabutihan na ipinakita ng Panginoon, sa tama na itinuro ng ating Panginoon, sa mga mabuting balita na ipinahayag ng ating Panginoon. Yun ang kanyang paninindigan at pinaninindigan. Dahil hindi lang ho basta may paninindigan at pinaninindigan ang isang martir. Ang isang martir ay meron din hong pinangahawakan. At ano ho yung kanyang pinangahawakan? Ang katotohanan. Katotohanan na ipinahayag din ng ating Panginoon. Katotohanan sa kanyang pamumuhay. Katotohanan sa pagsunod kay Jesus. Katotohanan dahil sinabi din ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." At panghuli, ang martir may pinaglalaanan ng buhay. May pinaglalaanan ng kanyang sakripisyo. At anong kanyang pinaglalaanan ng kanyang sakripisyo? Pinaglalaanan ng kanyang buhay para sa mga susunod na henerasyon. Para sa mga susunod na henerasyon ng mananampalataya. Upang sa kanyang pag-aalay ng buhay, upang sa kanyang pag-aalay ng dugo, ay makita ng iba na may saysay yung kanyang sakripisyo dahil si Jesus yung kanyang sinusundan. Kaibang-kaiba yan dun sa kamalayan natin na isang martir na naghihirap, na nagtitiis ng walang saysay. Kaibang-iba yan sa kamalayan natin o sa pag-uunawa natin ng isang martir na kahit binubugbog ng asawa ay kumakapit pa rin sa kanya dahil sinasabi niyang mahal niya yung kanyang asawa. Hindi ho yun martir. Ang martir ay may pinaninindigan at may paninindigan. Yung kabutihan at tama na itinuro sa atin ni Jesus. Dahil ang tanging pinaninindigan niya ay yung pagsunod niya kay Jesus. Ano yung kanyang pinangahawakan? Ang katotohanan. Katotohanan na kanyang tinanggap, katotohanan ng mabuting balita, katotohanan dahil si Jesus mismo ang katotohanan. At anong kanyang pinaglalaanan? Pinaglalaanan niya ng kanyang buhay, pinaglalaanan niya ng kanyang sarili, tanda na siya'y sumusunod kay Jesus. Tanda na yung kanyang inilalaan na dugo, inilalaan na buhay, ay upang maging modelo para sa iba, upang mapakita sa iba na may saysay ang ating sakripisyo kapag si Jesus ang ating sinusunod. Yan po ang martir. Kaya ba nating maging martir? Siguro, hindi lahat tayo tinatawag sa ganong modelo. Hindi lahat tayo tinatawag sa ganong buhay. Pero lahat tayo inaasahan na may paninindigan at pinaninindigan. Lahat tayo inaasahan na may panghahawakang katotohanan. At lahat tayo tinatawag din na may paglaanan ng sarili, paglaanan ng buhay, upang sa gayon, sa mga maliliit nating ginagawa, mapakita din natin sa iba, may isa-isa yung ating buhay bilang mga Kristiyano dahil si Jesus ang ating sinusundan. Narinig po natin ang mabuting balita, tayo na po ang bahalang gumawa.